hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga kapatid kong Bisaya, Muslim. Assalamualaikum. Galing po ako kanina doon sa isang event sa isang barangay. Namigay po tayo ng tulong doon sa mga napiling indigents, more than 500 na indigents. At may pinuntahan po ako na isang barangay nasa bukid. May bukid pala na barangay dito sa Surigao City. Nag-turnover ng Super Health. Binisita ko yung Super Health Center na isa sa mga inisyatiba nating sinusulong. Mamaya explain ko sa inyo ano po itong Super Health Center. Napakahalaga po nito. Tayo naman, ang ating advokasya, health po. Ako, health din po ang aking advokasya. Kanina may lumapit po sa akin. Nagpasalamat. Ingon niya, Sir, salamat kayo sa tabang, sa pasyente, nag-ioperahan sa Cebu pa. Karon na natambala na. Isa lang po ang sagot ko sa kanya. Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Sa tinuod lang, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Sister, salamat po sa inyo. Ang dapat natin pasalamatan ngayon ang ating Panginoon. Wala tayo dito kundi dahil sa Kanya. At ako naman, naniniwala po ako na lahat ito ay posible dahil sa Panginoon. To the Philippine Nurses Association, Caraga Region, its officers and members, to our dedicated nurses here today, and to everyone working tirelessly to advance the nursing profession in our country. Isang mainit na pagbati po sa inyo lahat. Alam niyo, dapat natin pasalamatan ngayong araw na ito ang ating mga health workers. Kayo po ang hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kundi po dahil sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko, ang hirap po maging nurse. Panahon ng pandemya, kayo po ang nagsakripisyo. Ang iba sa inyo, buhay po ang sinakripisyo. Ang iba sa inyo nagkasakit. Kaya nung panahon ng pandemya, pinaglalaban na namin ni dating Pangulong Duterte. Galit kami doon sa delays po ng pagbibigay ng mga death benefits. Dahil para sa amin, kayo po ang nagsakripisyo. Kaya nga, until now, pinaglalaban ko po yung health emergency allowances ng ating mga health workers sa Senado. Alam nyo, last year, naka-11 hearings na po ako sa Senado. Dahil talagang pinaglaban ko rin, pinagpaguran ko yan. Services rendered na yan. Kayo yung naghirap yan eh. Ano ba naman yung ibigay sa inyo yung bayad na pinaghirapan nyo naman, inyo po yan. Naka-11 hearings na po ako sa Senado. At sa pag-hearing ko, doon ko na-discover na sobra yung pera ng PhilHealth. Kaya, winalis ng National Treasury. Kaya ngayon, galit po ako sa PhilHealth. Yan na zero pa sila ngayon sa budget. Ang PhilHealth po, para sa health ang bondong yan. Diba? PhilHealth na. Gusto ko lang po, ilabas ko lang po aking sama ng loob. Meron po isang medical frontliner, medical health officer, provincial health officer ng Camarines Norte. Na-admit siya, nagkasakit siya. 4 million yung hospital billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. Ang na-avail niya, 57,000. Ang na-contribute niya sa bulsa niya, sa sweldo niya, kinaltas, 200,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. Kaya po sa PhilHealth, please, taasan niyo po yung health benefits. Expand health benefits ninyo. Increase case rates. Ngayon, nangako sila. Alam niyo, dati wala pang maingay dyan. Ako lang nag-iingay dyan. Ngayon, yung single period of confinement policy na pinagpupursige kong natanggalin nila, tinanggal na nila ng September 30. Ito po, 24-hour confinement policy, tatanggalin na rin po nila ito na kailangan i-admit ng 24 hours. At across the board, 50% case rates. Expand nila yung benefit packages. Halimbawa, yung dental, sasama na po nila. Ngayon, pati po yung check-up sa mata, isasama na nila. Top 10 mortality diseases, isasama na po nila sa kanilang increasing the case rate. So, mag-expand po yung benefit packages nila dahil sobra-sobra yung pondo nila.
Sumasama ang loob ko talaga. Next week, mag-i-hearing po ako. Kung kailangan nyo pong meron kayong inaing na gusto nyo pong iparating sa taong bayan, bukas po ang committee ko sa Committee on Health para sa inyong inaing. At sa mga nurses, alam nyo, suportado ko po kayo. In fact, nag-file din po. Alam po ng ating PRC Board of Director yan, si Ma'am Lagrito, dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay na-appoint po siya nung panahon yun. Eh yan, marami po siyang pinupush yung advanced nursing, di ba? Nasa Senado, nag-file na rin po ako noon. Kung ano po makakatulong sa inyong profesyon, bukas po ang aking opisina. Kaya lang po sa Committee on Civil Service po yun na napunta, yung advanced nursing. Pero nag-file na po ako. Kung ano pa yung may tutulong ko bilang chairman ng Committee on Health, at malaki rin po ang maitutulong ninyo. Nurses, alam ko mahirap po ang buhay ninyo. Mababa po ang sweldo rito sa ating bansa. Mas mataas pa nga yung sweldo ng mga nasa gobyerno kaysa sa private, sa nurses. Alam ko po yan dahil panahon ng pandemya, marami pong reklamo nakakarating sa amin. Alam ko mas naisip nyo sana magtrabaho dito kaysa sa abroad. Mahirap pa pala yung sa pamilya. Hindi nababayaran yung lungkot, kaya lang po sa baba ng sweldo, hindi ko po masisi na kailangan nyo pong yung iba sa inyo ay kailangan po mag-abroad. Kaya dapat po ipag-aralan po itong inyong profesyon na masana naman po na hindi man pareha kahit papano tataasan po ang sweldo ng ating mga nurses. Ako naman, 2019, ako po isa sa mga author co-sponsor ng Salary Standardization 5 sa Senado. Ang patuloy po akong nag-file rin po ng Salary Standardization na 6 rin po kayong last year rin po. So unang-una, I commend the PNA Caraga Region for organizing this meaningful conference with the team. Ito pong reimagining a transformational Caraganon nursing workforce. This captures